Paano kung sabihin ko sa'yo na may online jobs platform that is perfect for beginners na naghahanap ng opportunity makahanap ng legit clients online? Yes, dahil yung mga subscribers na rin dito sa channel natin, sila na rin na nagsabi na nakakuha sila ng mga online jobs dito at nakapagsimula na rin gaya na lang ni Miss Ginaline Cabagua. Ayan ang sabi ni Miss Ginaline on one of our live podcasts. Hi Sir Chad, I just want to thank you po because those site kung saan maka-apply as VA, naging way po ito para magka-job po ako. Kaka-hire ko lang po sa binigay mong website. God bless you po. O diba, sobrang gratefulness talaga kasi nakapag-start na rin siya maghanap ng online jobs dito. And in my personal experience, sobrang bait po talaga ng may-ari ng online jobs platform na ito kasi nakausap ko na po sila. Pero, bago ang lahat ng yarn, click subscribe po muna at huwag kalimutang mag-comment at i-like ang video para magkaroon kayo ng chance manalo ng 5,000 pesos na paayuda gaya na lang ng ating latest winner na si Miss Emma Ceniza. Thank you po sa inyong pag-participate at paki-comment na lang po or i-reach out nyo po ako sa email ko para ma-claim nyo po ang inyong prize. O diba, matik, natuto ka na, nagka-work ka pa, may 5K ka pa. By the way guys, ako nga po pala si Chad Godoy and I help thousands of VAs find work online as a virtual assistant. With over 9 years of experience, I help people find a decent work online so that they can support their families. Ayan siya. Si Justin Glauska, batang-batang gwapong CEO na sa edad na 24 years old, marami na silang natutulungang Pinoy para magkaroon ng work sa company na ito. Na bukod sa open silang makapag-collaborate sa inyong lingkod, ay sobrang bait din nilang kausap regarding sa platform nila. Oo kasi kadalasan yung mga online jobs platform na nakikita ko, puro clients lang ang inaasikaso, puro clients lang yung pinapaboran. Kahit ilowball lang yung mga Filipino BA ay okay lang sa kanila. May nakikita pa nga ako na kahit $2 per hour pinapayagan nilang mag-post ng mga job post dun sa platform nila. At hindi ko na rin po babanggitin, baka sabihin binabash ko sila, pero ganun po kasi yung nakikita ko. Pero iba si Justin at iba si HireTalent.ph. Bukod sa direct clients, dito kasi ikaw mismo ang mag-a-apply. Dito, hindi ka na pwedeng bayaran ng mas mababa sa $4 per hour. Kasi nga yung website, meron na po silang guidelines pagdating sa rate. In other words, for $4 per hour na ang minimum at yung maximum, depende na po sa inyo kung magkano yung gusto nyo pong hingin. Bukod sa sinisecure nila ang identity ng mga Filipino virtual assistant, bine-verify talaga nila ang mga applicants dito at binubusisi kung worth it ba talaga sila at fit mag-apply sa platform nila. Oops! Don't get me wrong. Baka sabihin mo kasi, paano naman ako, Coach Chad? Wala ako experience. Paano naman makapag-apply dyan? Walang problema. Kung ikaw ay walang VA experience pero meron kang admin or BPO or ibang corporate experience, madali ka na rin ma-accept dito sa HireTalent. Kasi ino-honor nila yung experience mo sa ibang company. So kahit OFW ka na gusto mong mag-transition or corporate rat na sawa na sa 9 to 5 job hours mo na biyahe, na ano na lang, puro na lang biyahe, puro na lang traffic, well, pwede ka na rin dito. Pero Sir Chad, paano naman po na wala talagang VA experience at walang work experience? Paano naman po kami makakapasok? Well, nung nakausap ko po ang management ng HireTalent.ph, ang sabi nila, para daw sa mga fresh grad at mga tao na wala talagang work experience, may ibang ways kung paano ka makakapasok sa company na ito. Isang paraan po dyan ay kumuha ng mga online trainings gaya daw ng sa mga The VA Bar. Kung alam nyo po yung The VA Bar, yung grupo na nagbibigay ng mga virtual assistant training. Kasi yung mga trainings sa gagaya nun, meron silang tinatawag na OJT or on-the-job training. Kung saan after mo mag-training, maaari kang mag-OJT sa kanila at dahil doon, pwede ka na rin mag-apply dito sa HireTalent. Kasi nga, kung magiging OJT ka ng ibang kumpanya, magiging basihan na po yun ng pagkakaroon mo ng experience online. So if you have trainings in the past or kumuha ka ng mga online courses, hindi man po sa The VA Bar, at yung online courses na yun nagawa mong i-apply sa ibang tao or kaya sa sarili mo, pwede mo na yung gawin or gamitin as portfolio para matanggap ka dito. Okay, next. Ano naman position ang pwede mong applyan sa HireTalent.ph? Since this is an online job platform, guys, direct clients kasi yung a-applyan mo dito, no? Kumbaga, si HireTalent, platform lang siya. Hindi siya middleman. Hindi siya yung mag-aasikaso kung yung
yung mag-hire doon sa talent, no? Kumbaga, siya lang yung platform kung saan yung mga tao na gusto mag-hire ng VA, pwede silang mag-post, at yung mga VA na naghahanap ng job post, pwede makita yung post na yun at makapag-apply sila. Hindi po sila mismo yung company na mag-hire sa inyo tapos ipapasa kayo doon sa mga kumpanya na kinakausap nila. Hindi po ganon. Ikaw mismo ang direktang mag-a-apply sa platform na ito at ikaw ang makikipag-usap sa future employer mo. At dito maraming position job posts about executive virtual assistants, social media managers, admin VAs or customer service, content marketing experts, SEO, video editors, funnel marketers, at marami pa pong iba, ano. At marami pang ibang niche, no. Patuloy pa rin kasing ini-improve ang platform at nakikita na natin na marami na ring nagtitiwalang legit clients dito. Kaya mapapansin nyo in the future, sobrang dami na ring trabaho ang pwedeng applyan. So ngayon kasi nakikita ko talagang medyo nagkakaroon na talaga ng volume ng job post dito. Kasi syempre alalahanin nyo, medyo bago pa po yung kumpanya versus dun sa mga online job platforms po na existing na gaya ng Upwork, gaya ng online jobs or remote whatever, no. At dito medyo bago pa lang at syempre dahil bago siya, sobrang higpit talaga. I mean, hindi siya basta-bastang platform na pwede ka na lang gumawa ng account tapos pwede ka na maghanap ng work agad. Hindi po ganoon. Talagang binubusisi para makita rin namin or makita rin ng kumpanya na yung mga pumapasok sa company ay mga legit talaga at hindi mga scammers or frauders or yung mga nag-a-apply as a virtual assistant, talagang sila mismo, yun mismo ang pangalan nila at yun mismo ang identification nila. Hindi sila gumagamit ng mga ibang pangalan para makapag-apply dito sa online jobs platform. Kasi pwede kasing gamitin, no, para makapasok sila sa online jobs platform na to, sa hire talent na to, pwede kasing gamitin nila yon, no, yung ibang mga pangalan para ma-approve sila. Paano ka ba mag-a-apply dito sa platform na to? Ano ba yung kailangan mong gawin? Okay, if you want to apply on this platform, all you need to do is to go to hiretalent.ph. Click nyo lang po yung sign up button, no, yung click free for Filipinos, and then put your full name, your email address, and then lagyan nyo rin po ng password. Tapos po meron po dyang terms of service. Checkan nyo po yon, no? Basahin nyo po muna para sigurado kayo na nag-a-agree kayo dun sa mga terms of service nila, and then you will be asked to complete your account profile, gaya po nito. So maglalagay po kayo ng profile name nyo or yung positioning, yung una muna po yung pangalan nyo, syempre mag-a-appear doon, and then your positioning, kung ano po yung positioning nyo. Ibig sabihin po niyan, ano po yung niche nyo, like kung admin VA kayo, customer service, video editors, ilalagay nyo po dyan. So meron din pong part na ilalagay nyo rin po yung ano yung magagawa nyo tungkol doon sa positioning nyo o yung profile description. So make sure lang po na yung profile description nyo brief, no, at isa-summarize na po kung ano yung kaya nyong gawin as whatever position na ginagampanan po ninyo. Kunyari kung admin VA kayo, ano ba yung mga ginagawa mo as an admin VA, ano ba yung mga alam mo, no, doon sa trabaho na yon, dapat ilagay nyo din po yon, no. Mas maganda po kung nakabulet siya, no, nakabulet yung profile nyo para mas madali pong mabasa ng mga clients, kasi mga clients natin medyo sobrang bilis po nilang tumingin sa mga profiles. So kung meron kayong bullet form kung ano po yung kaya nyong gawin, no, kunyari CRM, admin skills, email marketing, email management, kumbaga nasunod-sunod po na nakalagay sa bullet form para mas madali din po nilang mabasa yung profile nyo. Make sure lang po you have an ID, identification, a government ID, kasi po i-verify po nila yan, no. At number one na hindi dapat yung gawin, na wag po kayong magsisinungaling sa age at birth date at kung ano pong detalye ng profile nyo, no, kung ano po yung pinapalagay sa inyo. Kasi po if ever dumating sa point na magpa-vet kayo, kasi syempre pag gumawa kayo ng profile, ma-verify lang po yung profile nyo. Meron kayong green, yung ordinary profile. Pero kung gusto nyo pong magpa-vet, kasi meron maraming benefits, mamaya pag-usapan natin yung benefits ng vetted profile. Marami pong benefits, So pag magsisinungaling kayo, pag vinet kayo, malalaman nagsinungaling kayo, pwede po kayong maban sa platform, no. So okay, and also you must have an internet connection higher than 10 Mbps, no. 10 Mbps po yung ina-accept po nila, mas mataas sa 10 Mbps. Pag mas mababa sa 10, medyo hindi na po nila medyo ina-accept yun, pero yun nga, kung gusto nyo talagang pumunta dito sa platform, make sure the internet connection medyo mabilis, kasi para din naman po yan sa inyo, kasi magtatrabaho po kayo online Pag mabagal lang yung internet, syempre hindi kayo makapagtrabaho ng maayos. So yun po. So pagkatapos, within 48 hours, na makomplete yun na yung profile nyo, kunya malagay nyo na yung job description nyo, makapaglagay kayo ng mga skills nyo dyan, kung saan kayo nakapagtrabaho, ano yung experience nyo. Within 48 hours,
Kapag nakumpleto niya na yung profile nyo, i-verify po nila kayo kung accepted na po yung profile nyo. At kung hindi man po kayo ma-accept, no, at merong kakulangan doon sa pag-a-apply nyo, merong mga kulang na details, i-message po nila kayo via email kung ano po yung dapat yung gawin. Hindi naman po sila basta-basta na nagre-reject ng mga application kasi nga syempre ang bait ng platform na to, ang bait ng management kumbaga binibigyan po talaga nila ng chance. Syempre lahat ng tao na magkaroon ng trabaho, no, kasi yun nga yung mission nila, yung makapagbigay ng trabaho sa mga VA online, maging gabay, maging bridge doon sa mga clients na naghahanap ng VA, at the same time yung mga VA na naghahanap ng work, no, yun yung mission nila kaya hindi sila basta-basta nagre-reject at sobrang bait no management, no. Personal ko na po silang kilala kaya I 100% trust the management on how they manage their virtual assistant na nag-a-apply po doon sa platform. Okay, guys. Kung dumating naman sa point na magkaroon na po kayo ng verified profile, okay? Yung verified na, yan, yung may green na siya, no? Yung may verified na green at yung blue. Pero gusto nyo pang magkaroon ng vetted profile, yung violet, no? Ewan ko ba, ano ba tawag? Purple, no? Nakalagay dyan, vetted, no? Kasi marami pong benefits yung mga vetted, ano? So, eto, ano ba yung ibig sabihin ng vetted? Unang-una, ano ba ibig sabihin ng vetted? Yung vetted employee po, lumalabas po dyan. Kapag vetted ka, no, i-vet ka kasi, parang papatunayan mo yung sarili mo na totoo yung nilagay mo sa profile mo. Kumbaga, vet nga, no? Testingin ka, no? You must be, yan, nakalagay dyan, a law-abiding citizen and have a clean record. Kaya pag magpapavet po kayo, ano, yung latest NBI nyo kailangan, no? They will require your latest NBI clearance, no, to make sure na wala kayong kaso sa Pilipinas, no, hindi kayo mandarambong, wala kayong criminal cases, and they will verify, no, verifying your last employer and school attended and giving you a short quiz based on your skills. So yun, i-verify nila yung last employer. Kung kunyari naglagay kayo ng last employer dyan, meron kayong experience, nagtrabaho kayo sa gantong kumpanya, kukontakin nila yung last employer na yon and yung school na inattendan nyo. Kunyari naglagay kayo ng high school graduate ako, dito ako umattend, or college graduate ako, dito ako umattend na school, yung school records nyo. Kukontakin po nila doon, no? You are required to put the number of your school para ma-vet nila, ma-verify nila na nag-aral ka talaga doon sa eskwelahan na yon, no? So kailangan nyo po ng NBI clearance. So that is the information that you have to submit in order for you to magkaroon ng pagkakataon ma-vet. And ano naman po yung benefits, no, ng pagkakaroon ng vetted profile, no? What are the benefits of being a vetted employee with HireTalent.ph? So kapag vetted employee ka po, your access to premium job listings, okay, not available to not vetted employees. Kumbaga, meron kasi mga job listings na hindi nyo po makikita sa platform kapag hindi po kayo vetted. Kumbaga, yung mga employers pwede nilang gawin, only for vetted employees lang yung makakakita. So, may access kayo doon. And you're going to stand out compared to other non-vetted employees. Syempre, magkakaroon ka ng purple nakakaroon ka ng vetted, di ba? Syempre, mag-i-stand out ka, feeling mo artista ka. Joke lang. Hindi po ganun. Priority resume profile on each job you apply to. So, pag nag-apply ka, syempre, pag vetted ka, magkakaroon ka ng merong kang priority, no? Lalabas ka, kumikinang-kinang ka doon. Exclusive external opportunities through our vetted newsletter. And then syempre makatanggap ka rin ng mga emails kapag mga mayroong vetted job posts. Ikaw lang yung makaka-receive nun kasi vetted ka. Higher likelihood of being shortlisted for interviews. So syempre pag vetted employee ka, trusted ka ng kumpanya, yung mga employers dun sa company na sa job platform na to, sa online jobs platform na to, mas tumataas yung chance mo. Tumataas lang, no? Pero hindi naman porket hindi ka vetted, wala ka ng chance Pero tumataas lang kasi nga, ibig sabihin kasi na verify ka as employee na medyo okay yung equipment mo, okay yung internet mo, okay yung pinag-aralan mo, hindi ka nagsinungaling, wala kang criminal records. Kumbaga, nagkakaroon ka na syempre ng mas mataas na chance kasi nga ang sinasabi ng online jobs platform na to sa mga vetted applicants or sa mga vetted VAs here, vet na namin yan, na sigurado yan na wala yung kasinungalingan, na totoo yung nilagay nila sa profile nila. So yun, tumataas yung trust nung tao kapag ikaw mismo vetted ka na nag-apply ka. So yun yung ibig sabihin nun. And potential for higher pay rates due to verified skills. Syempre, pag vetted ka, no, vetted yung mga skills na pinaglalagay mo sa profile mo, kunyari email marketing ka, na-vet ka sa email marketing, or video editor ka, na-vet ka sa video editing,
Kasi syempre, pag binivet po kasi kayo, binivet yung skills, no? Binibigyan kayo ng short quiz about your skills, kung alam nyo ba talaga yung skills na ginagawa nyo, no? Hindi nyo niloloko, hindi kayo nang loloko. Kumbaga, hindi lang kayo lagay ng job description, no? So, yon, no? And networking opportunities with other vetted professionals, no? Makakapag-work kayo sa mga vetted professionals na kagaya nyo rin po na mga virtual assistant. And then, enhance credibility po in the eyes of employers. So, yun lang po yung mga mangilan-ngilan, no? Mangilan-ngilan na benefits, no? Benefits na na pwede nyong makuha, no? Kaya, no, reminder lang po, no? Ito kailangan nyo po ng NBI clearance, no? If you want to be vetted, make sure you have your latest NBI clearance. And then guys, kapag magpe-vet kayo, the vetting process tumatagal po siya ng mga 1.5 hours dahil one-on-one po 'yon, no? Kaya reminder lang po, pag fill up nyo po ng details nyo, wag na wag kayong magsisinungaling dahil po i-verify talaga nila yung records ninyo. At after nila i-verify ang records ninyo, they will also give you a short exam. No, inuulit lang po natin. This is related to your skills to make sure that you know your niche. Okay? So, paalala lang, no? This is not a pass or fail test, no? Or pag bumagsak na kayo, hindi na kayo pwede sa platform, no? This is not a grading test. They will grade you, okay, on how truthful you are sa mga pinaglalagay nyo. Hindi ito pataasan ng score or hindi ito pabagsakan, no? But they will verify you, no? Pagdating pa lang sa birthday, tama ba yung nilagay nyo? Pagdating ba sa school, tama ba yung nilagay ninyo? Kumbaga dito mapapatunayan yung trust factor. No, pinapatunayan po na kung mapagkakatiwalaan ba talaga kayo kung hindi kayo nagsisinungaling. Kasi yun po yung, pagdating po sa online, yan po yung unang-unang tinitignan eh. Yan po yung unang-unang medyo may pagka yung mga tao kasi hindi naman lahat ng namimit nating online totoong tao. Iba dyan, nanloloko, di ba? So, kung thunders na kayo, huwag kayong magsulungalin sa age nyo at kung bata pa kayo at wala kayong experience, aminin nyo na agad. No? So, right now, majority ng mga nagpapavet po sa kanila ay pumapasa naman at mabait naman po ang management nila. So don't worry, no? So guys, ano pang hinihintay ninyo? Pumunta na sa hiretalent.ph at magawa na ng account para makapag-start na kayo. Yung link po nandyan po sa description below at wag na rin pong kalimutang mag-comment para kasama na kayo sa ating Ayuda Raffle. Thank you guys for being part of this community. Have a nice po and don't forget to subscribe in this channel. Thank you guys and see you in my next video po. Have a nice day. God bless to all of you guys.